So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na i-abolish ang Senado. Grabe, Escudero, nagulat na iyak si Bato at Robin, tanggal kapangyarihan. Diyos ko dahil, so nasa loob ng video to, ano? So, yan yung panonorin natin, and then kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Agad na babagat ng video ito, i-abolish ang Senado, question mark. Grabe, Escudero, nagulat na iyak si Bato at Robin, tanggal kapangyarihan. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Na balita, grabe, Senate President Francis Cheese Escudero ginulat alisin na dapat ang mga senador, nagulat tatanggalin na silang lahat, i-abolish na ang Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kasalanan daw ni SP Cheese ang lahat, pinakauna pa siyang nag-vote ng yes para i-dismiss nila ang kaso. Una pa lang kampi na siya sa Duterte Block, inimpluwensiya niya ng todo ang Senado. Grabe si Senate President Francis Cheese Escudero, ginulat alisin na dapat ang mga senador, nagulat tatanggalin na silang lahat, i-abolish na ang Senado. Tara panoorin natin. Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Lo, Suba, galit na galit si Keso dito, pare. alit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber, and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As justice... Equally to all naman pala eh. Diba? Pero bakit? Yung mga big fish na mga politician, sobrang hirap. Diba? Sobrang hirap hatulan na involve milyon-milyon. Diba? Yung matanda nga lang, nagnakaw ng mangga, kulong agad eh. Pero itong mga ganito, wala. Diba? Pinoprotektahan pa ng mga senador pari. Ibang klase. San yung equal dyan? Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority, so they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at the time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, Bakit wala namang ganyan nung extrajudicial killings nung war on drugs na FPRRD dati? Nasaan yung equality doon? Diba? Kapag talaga eh. High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance or if at all, a power play.
Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I make Pero what if yung ang naging desisyon ng Supreme Court is pabor sila sa impeachment ni Bibi Sara? Do you think hindi pipigilan ng Duterte Black yan? Tapos kayo ba guys, do you think tadaragin ni SP Chis Escudero yung Duterte Black if ever mangyari yan? Di ba? Like for example, yun nga, yung decision ng Supreme Court, sige ituloy yung impeachment kasi parang may something nga naman talaga. Di ba? Tapos ngayon, itong Duterte Black, syempre, pagtatanggol nila si Bibi Sara. Di ba? So do you think haharapin ni Chis Escudero yung Duterte Black? Sasabihin, ay bakit hindi natin respetuin yung yung decision ng Supreme Court? 'Di ba? Nagkataon lang talaga 'yan, 'di ba? Na pumabor sa kanila yung Supreme Court. 'Di ba? these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supreme Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Allow me to demonstrate, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking in the past and have borne the brunt of this. Sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun. Oh, okay. Grabe, galit na galit siya ngayon, par. Sobrang niya ngayon, sobrang energetic niya ngayon. My God. Ano ba yan? Dahil naging naging Senate President ulit. Or ano ba? Iba na yung mga banat niya ngayon, ha? Matapang na. Oh, kayo. Ano masasabi niyo dyan? Comment down below. Sa kanila, hindi naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit, ha? Hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi ba final? Kapag ka-conveniente. Siyempre. Gantihan lang yan. Di ba? Kayo yung nauna eh. Palibhasa kasi kayo, kung papabor sa inyo, kung hindi papabor sa inyo, papalagan nyo. Pero ngayon, kung sa inyo naman papabor, bigla na kayo, hindi, ito na yun. Di ba? Bakit ba do you think if ever yun nga yung desisyon ng yung desisyon ng Supreme Court is ituloy yung impeachment? Do you think hindi nila pipigilan yan? Baka nga pati ikaw, pigilan mo rin yan eh. Di ba? Sobrang lang, nagkataon lang na pumawor sa inyo yung yung desisyon eh. Tapos yung naman, may basis naman. Kasi yun nga, 'di ba? Actually yung forthwith na yan, parang 'di ba, pinag-anohan nila yan na simulan agad, 'di ba? Kasi yun nga naman talaga yung meaning ng forthwith or forthwith whatsoever. 'Di ba? So debatable talaga yun. Pero yung decision ng Supreme Court naman, like for example, yung sinabi ni Soto, 'di ba? Na wag mo na nating desisyonan agad, 'di ba? Kasi baka pwede pang mabago. Tapos nagbigay ng evidence or ng patunay si Tito Soto noon, 'di ba? Na may mga cases din talaga na kahit nakapag-decide na yung Supreme Court is binabaliktad nila or may possibilities na mabaliktad yung desisyon nila. So may basihan. Ganun ba? 'Di ba? Yung forthwith naman, talaga namang yung forthwith na 'yan is agad-agad. 'Di ba? Binago nyo lang. Parang naghuhugas kamay ka lang sa forthwith na 'yan eh. 'Di ba? Malabo. Gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat. Ganun naman kayo ah. 'Di ba? Kayo nga yung ganyan eh. Kapag kapabor sa inyo, sige. Pero kapag hindi, edi hindi. Pat yun. Hinihiling nila ngayon sa Senado na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin
ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng Iba may paliwanag talaga. na kanina kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sino mang Senator Judge. Dahil trabaho daw ng depensa yon. Eh bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ng prosecution yon? Hindi naman po pwede. Na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution is actually filed. Ayan na. Lumabas na yung tunay na kulay. Gina G siya ngayon parang 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 takot lang tong mapanagutan yung yung decision niya sa forthwith 'di ba? Kaya gigil na gigil talaga siya ngayon. Sobrang iba to sa I think nagsimula siyang manggigil nung yung ano nga yun? Ano yun? Yung sa budget, yung parang isiningit, something like that. 'Di ba? Grabe. Naubos yung kupar. Motion for reconsideration. And rightfully so. And not by this chamber. Noon kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin Tama naman. na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra Tsaka di mo rin mawawala yung duda ng taong bayan Kasi majority yata, 'di ba? Yung bumoto sa iyo para sa pagka Senate President is from Duterte block. 'Di ba? So mahirap din talaga. 'Di ba? pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Dahil wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal. Bakit nung sa time ni FPRRD, yung sa war on drugs, ngayon ayaw nyo nga mapanagot Harap-harapan nga Yung mga senador pa natin mismo yung nag-hearing kung bakit nga ba papanagutin si FPRRD. Akala ko ba walang pinipili? Bakit yung sinabi ni Senator Robin dun, grabe, sobrang tanda na ng tao. Sobrang ganda ng ginawa ng presidente na yan. Akala ko ba walang pinipili yung batas natin? Bakit nagbe-base tayo na kesyo na limas niya naman yung mga adik? So okay lang na tsumugi siya. 'Di ba? Pero alam naman natin ang katotohanan talaga na human rights is human rights. 'Di ba? Dapat mong pagbayaran yan kahit sinong Poncio Pilato ka pa. Parang medyo nakakainis panoorin to pa. Dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. Sino ba si people? Balikan po natin ang Kami. desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon, pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, the judiciary, under its powers to interpret the Constitution and the laws, has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people and the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer a few more, Mr. President, Your Honor. As I stated earlier, sabi ng ilan, hintayin natin na ma-resolve ng motion for reconsideration. Pero dun sa parehong araw na naghain ng motion for reconsideration ng Kamara, nagsalita ang tagapagsalita ng Korte Suprema at sinabing immediately executory pa rin ang desisyon. Sinahit ko rin kanina ang Section 1 Rule 16 AM number 10-4-20 ng Supreme Court na nagsasabi na ang resolusyon ay magiging executory lamang kapag ka ito'y nagkaroon ng entry of judgment maliban na lang kung sinabi sa desisyon na ito'y immediately executory na siyang nangyari sa kasong ito. Binanggit din kanina si Senator Cayetano ang Section 4 Rule 30. Sobrang handa si ngayon si SP Cheese sa part na to Pero yun nga, nakakatawa nga yung yung executory na dapat gawin agad. Tapos mula din sa tao na parang pinapatagal yung word na forthwith. So dapat sana hindi galing sa kanya Wala lang.
Tira ng rules of court na nagsasabi na immediately executory ng mga desisyon na hindi kailangan maghintay na maresolbahan anumang apela o motion for reconsideration na nakabinbin. Diba? Sobrang cringe. Ginagamit din ang operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine po ay exception sa rule ng null and void ab initio. Ito po ay hindi rule, ito ay exception sa rule. Gamit po ang sinulat na desisyon ni Justice Tony Carpio sa League of Cities versus Comelec. Ito ang sinabi po niya. The invocation of the operative fact doctrine is an admission that the law or act is unconstitutional. Bago po natin gamitin natin to, aminin niyo muna, illegal at bawal ang ginawa ng Kamara. Sa parehong desisyon, sinabi din ni Justice Carpio, it will open the floodgates to wanton enactment of unconstitutional laws and the commission of unconstitutional acts and a mad rush for their immediate implementation before the court can declare them unconstitutional. This view, according to him, is an open invitation to serially violate the Constitution and be quick about it, lest the violation be stopped by the court. Sinabi din po ni Justice Carpio sa desisyong Aralio versus Aquino, those who acted in bad faith with gross negligence cannot invoke this doctrine. Hindi po pwedeng pakinabangan nung taong gumawa ng unconstitutional illegal act ang doktrinang ito. Pwede lamang po itong gamitin ng mga partidong walang kinalaman dun sa ginawang mali, masama o di naaayon sa saligang batas. Ika nga, he who comes to equity must come with clean hands, and he who seeks equity must likewise do equity. Sobrang tahimik yung yung Duterte Black. Sobrang sila, like, I think impressed sila. Like sabi nila, yes! Diba? Nasa panig natin yung Senate President pare. Tagumpay. Mr. President, distinguished colleagues, kinundi natin ng ilang legal luminaries tulad ng Philconsa na dating pinangunahan ng nanguna sa impeachment complaint na si Speaker Romualdez, ilang taon lamang ang lumilipas, na hindi daw, bagong requirement daw ang due process. Dagdag daw ito. Mr. President, Your Honors, they should read Francisco again. They forgot that lack of due process in the impeachment process had been raised and in fact was specifically mentioned in the separate concurring opinions. And allow me to quote the concurring opinion of Justice Panganiban. The due process clause enshrined in our fundamental law is a condition sine qua non that cannot be ignored in any proceeding, administrative, judicial, or otherwise. It is deemed written into every law, rule, or contract, even though not expressly stated therein. Hence, the House rules on impeachment, insofar as they do not provide the charged official with number 1, notice, and number 2, opportunity to be heard prior to being impeached, are also unconstitutional. Needless to say, the due process limitation on the impeachment process was already discussed in Francisco. May pumalag ba nun? Wala. Yung nagrereklamo ba ngayon kaugnay sa bagong requirement yung due process, nag-react nung sinulat ito at naging bahagi ng Francisco ruling? Hindi ko. Katakot lang din sila. Unlike ngayon, na may mga pumapalag talaga. Diba? Kasi syempre, sawa na rin sila sa ganyang sistema eh. Diba? Parang lang naman yan, nung time ng war on drugs, tahimik lang yung ibang senador. Tapos nung after ng war on drugs naman, iba na naman yung stand ng senador. Parang ganun ba? Mga balimbing din kasi yung iba. Diba? So ngayon, I think much better na nga ngayon eh. Kasi may mga humaharap talaga. Like, ayaw talagang magpatinag. Ayaw mo nun. Diba? Kung dati naghahanap ka ng may pipigil or may papalag ba, o ngayon, nandito na. Diba? May pumalag na. po napansin. Sinabi din po ng ilang legal luminary, partikular binanggit din ito ni Speaker Romualdez, when the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it risks writing the terms of its own immunity. This point was also discussed in Francisco. Ang sabi ng korte nito, illogical ito at non-sequitur. Alalahanin po natin. Hula lamang yung gagamitin din ito pabor sa kanila. Sa kaso ng Francisco, nakaupong Chief Justice ang nasasakdal. Pero sinabi mismo ng korte, hindi bali yan. Hindi namin pinapaboran ang kabaro namin sa pagbaba namin ng desisyong ito. Mr. President, the Constitution establishes a system of checks and balances, not a system of retribution. Threatening the Supreme Court with impeachment simply because one disagrees with the ruling is a dangerous assault on our constitutional order. The Senate, Mr. President, stands ready to uphold the integrity of the Constitution as well as the institutions created under it. My dear colleagues, we are told that to honor the court's ruling is to betray the truth. That by choosing fidelity to the law, we somehow abandon accountability. But nothing for me could be further from the truth. To disregard the ruling would not... Diba? Nakakatawa lang din yung part na pinabanggit nila yung word na accountability. Yung mismong nasasakdal nga, diba? Ayun yung hindi niya nga mapaliwanag eh. Yung yan, yung
Kung ano naman yung pinaglalaban nyo dyan. Kung sinimulan nyo lang sana yung impeachment, edi tapos na. 'Di ba? Para magkaalaman na. Hindi yung parang nagiging shield kasi, nahanapan nyo ng shield na kesyo ganyan, may nalabag na 1-year bar rule or whatsoever, yung desisyon ng Supreme Court. Kahit doon na lang tayo mag-isip sa part ba na, uy, presidente nagnakaw daw, why not i-trial natin? 'Di ba? Kasi kung hindi naman talaga siya guilty, malulusutan niya naman yan eh. 'Di ba? Parang mas lalo tuloy kaduda-duda para sa taong bayan kasi pinoprotektahan mismo ng mga senador. 'Di ba? Ay, nako. Not only defy the Constitution, it would drag the nation into a crisis it can ill afford. It would erode the authority of our laws, embolden those who believe they are above it because they know it all or simply know better. To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions, Mr. President. Again, in light of the Francisco ruling on former Chief Justice Davide, and it was okay then because they did not want then Chief Justice Davide to be impeached. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution? Grabe, anti-Duterte. Well, I think for me naman merong dalawang klase ng anti-Duterte. Merong anti-Duterte na antay lang talaga. 'Di ba? Meron din namang anti-Duterte na kino-correct talaga nila or pino-point out talaga nila yung mga pagkakamali ng mga Duterte. 'Di ba? Lantaran naman 'yan eh. Yung war on drugs, 'di ba? Yung extrajudicial killings. Sobrang lantaran 'yan. Kahit sinong tao tanungin mo, guilty yung mga Duterte sa extrajudicial killings na 'yan. 'Di ba? So di mo pwedeng sabihin na anti-Duterte kasi dahil naiinggit sa sa kapangyarihan or whatsoever. Yung iba meron, 'di ba? Yung iba naman meron talaga or parang passionate talaga sila ba. 'Di ba? Grabe. Banggit ng anti-Duterte. Nice. Or you simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Remove the Labo. name, Mr. President, of the Vice President in this case. Apply the decision of the High Court, as Senator Cayetano said earlier, to another impeachable official. Would your positions be the same? When I was faced with this situation, Mr. President, I respected the court's decision, even if I disagreed with it. I'm still voting to respect that court's decision. As quoted at the start of my speech, Mr. President, the dispensation of justice over the course of time should be unaffected, whomsoever stood to benefit or suffer therefrom. The courts should be unafraid of whatever imputations or speculations could be made against it by those disagreeing. I will not cast a vote that says complying with the Supreme Court ruling is optional. Anyone who will say, I will respect the Supreme Court today and condemn it tomorrow, is not showing fidelity to the Constitution. It is submission to the passions of the day, to the shifting winds of public sentiment that may or may not be just. Fidelity to the Constitution, Mr. President, must prevail even when it is unpopular, inconvenient, or misunderstood. In fact, Mr. President, distinguished colleagues, it must prevail especially when it is unpopular, when it is inconvenient, and misunderstood. Finally, Mr. President, let today's verdict be a stern and unequivocal warning to anyone who would dare use the Senate for their personal battering ram to further their personal political ambitions. Ano yun? Iniwan na ginagamit yung Senate. Sobrang dami namang mga senador ah. I think yung Duterte Black nga, guilty sila sa part na yun eh. Di ba? Nung time ng arrest ni FPRD. Anong ginawa nila? Nag-hearing sila. Kahit na in recess. Di ba? Ayaw nga nilang masimulan yung impeachment eh. Di ba? So nag-hearing sila. So ano bang tawag nyo doon? Di ba ginagamit din nila yung kapangyarihan nila as a senador para protektahan yung manok nila? Yung sa Duterte. Grabe. Eto, tapusin muna natin dito. Ay, gabing-gabi nakaka-stress yung mga napapanood natin ah. Iba talaga. Di ko inakala na I think isa din talaga siguro to sa plan nila sa plano nila na yun nga, sabi ko na sa inyo eh.
Masabi-sabi pa sila, no, yung i-return namin yung ano sa kamera, hindi to dismissal, hindi to delay or whatsoever. So, ayan na. They're buying their time. Diba? Nagawa nila yung gusto nila. Ang ending, pabor sa kanila yung Supreme Court. Nakakatawa lang din kasing isipin na nung time na malapit na sana si BP Sara, pinipigilan nila ng todo. Diba? Like, kung ano-ano yung mga reasoning nila, kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila, di, ibalik natin to kasi baka may ano pa, dapat ipa-review pa ulit ito. Diba? Ibalik mo na sa camera. Hindi to ano, hindi to dismissal ha. Hindi to ano. Diba? May pa ganon-ganon na mga excuses. Ayan, binalik. Wala tayong nagawa kasi sila yung mga nasa pwesto eh. Sila yung mga nasa kapangyarihan eh. Diba? So, ayaw nilang madaliin. Diba? Yung impeachment. So, ngayon, since pumanig sa kanila yung Supreme Court, ang sigaw naman nila, tanggapin na agad natin yung desisyon ng Supreme Court. Diba? So, ibig sabihin, ginagrab din nila yung part, diba? Na may desisyon yung Supreme Court na anuhin yung impeachment na yan. Diba? Parang unfair naman din yun na parang, sige, hayaan din naman natin na, sige, okay na yan. Diba? Like, I mean, nung time nyo, ng impeachment sisimulan na sana, kung ano nung pigil pinagsasabi ninyo, 'di ba? Bigla kayo nag-request na ipabalik sa sa camera kahit na mukhang tanga naman talaga, bakit ibabalik pa? Isinumiti na nga, 'di ba? Tapos ngayon, kapag kayo pumabor na sa inyo yung Supreme Court, is bigla kayong sige, tanggapin na natin yung desisyon ng Supreme Court. Tapos galing pa mismo sa bibig ninyo na yan, kapag pumapabor sa inyo, tatanggapin nyo, kapag hindi din. Ganun din naman yung ginagawa nyo takot kayong na nagre-react kayo na magantihan. Diba? May pabanat-banat pa nag-issue. Remove the name. What if it's not Duterte? Diba? Kaya nga, mas dapat siya na pagtalunan talaga ngayon kasi may pangalan yung kalaban. Diba? Yan dapat yung pagtuunan talaga. Yan dapat talaga yung pinaglalaban. Yung may pangalan yung kalaban. 'Di ba? Para maipakita nyo din sa taong bayan na, uy, solid pala yung batas natin kasi kahit big fish, big time politician is papanagutin talaga. 'Di ba? Anong mali doon? Mas maganda ngang targetin yung yung mga big fish kasi sa sobrang haba ba naman ng panahon, 'di ba? I think mabilang lang ata sa kamay yung yung mga politician na nahatulan talaga. 'Di ba? Tapos ngayon, gagamitin pa yung word na what if walang pangalan? What if walang pangalan? May mga walang pangalan naman talaga diyan na pinagtuunan din naman. It's just yun nga, hindi nga lang sila nababalita. 'Di ba? Meron din naman, napapanagot din naman yung mga walang pangalan. Like for example, si BP Sara, possible din naman panagot. Then ang reason naman din kasi kung bakit hindi napanagot yung isang politiko dahil sa mga partido-partido na yan or yung alyansa na yan or yung kampi-kampihan na yan sa posisyon. 'Di ba? Yan din yung nangyayari ngayon eh. Like sobrang guilty na sana ni BP Sara. Pero dahil sa kampihan, dahil sa pagpoprotekta ng mga senador, yung ending? Parang hindi na serve yung batas ngayon. Actually, nakakatawa siyang isipin kung fully madidismiss talaga to. Wala na, goodbye na yung almost billion na nadekwat. 'Di ba? Tsaka, yun nga, yung naman, yung mga, kung nung mga explanation nyo dyan, total, naman same naman kayo na may iba't ibang pag-interpret, 'di ba? Doon sa fourth tweet, gusto na simulan na sana dapat, tapos hindi sinimulan. Tapos ngayon, yung desisyon ng Supreme Court, executory immediately agad dapat, pero ayaw pang pinigilan. Kahit sa part na yan, tabla na lang kayo. 'Di ba? And then, yun, simulan na lang yung trial para magkaalaman. Parang regalo nyo na lang din sa taong bayan. Diyan nyo talaga maipapakita sa amin na kahit may pangalan, kaya nyo mapanagot. 'Di ba? Panagutin. 'Di ba? Mas nakakatawa yung parang tanggalan nyo ng pangalan.
mas maganda nga yung i-execute bulol. Mas maganda nga yung i-trial or i-execute yung may pangalan eh. Kasi mas nakikita talaga natin yung pangil ng batas. 'Di ba? Ang labo nung ganyan, tanggalan nyo ng pangalan. Tanggalan nyo ng pangalan. Diyan lang yung pangalan. Ba't tatanggalin yan? Yan yung guilty. Ay, hindi pa pala guilty. Sorry. Kasi innocent until proven guilty pala, no? Nakakainis lang kasi. Ayaw nilang pasimulan yung, yung trial, eh. Tapos ngayon, parang, grabe. Galing pa talaga sa bibig nila, no? Na, ano yan, kapag pumapabor sa inyo, oo kayo, pero kapag hindi pumapabor sa inyo, pipigilan nyo. Eh, yan din naman yung nangyari sa impeachment. Supposed to be, Feb pa nga yan, eh. Ano na ngayon? August na. Tapos ang ending, grabe. Feb, March, April, May, June, July, August. 6 months naghintay na pinapatagal nyo. Tapos ngayong August, gusto nyo agreehan agad yung ng Supreme Court. Diba? Kahit bigyan nyo na lang din ng 2 months, baka ma-reverse pa. Sobrang pangit ng ganun na. Parang nakakainis yung part na yun na parang grabe. Galing pa mismo talaga sa bibig nila, no? Na yan, kapag pumapabor sa inyo, agree kayo. Kapag hindi din. Diba? Tanggalan pa ng pangalan. Kakainis pa tatanggalan ng pangalan. Diba? Diyan na yung pangalan. Ay, nako. So anyways, kayo. Ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. And then, yun. Kaya na din, bahalang umusga. So again, Filipino NC, Boss Balita TV, Senate of the Philippines. And then, ano yung masasabi nyo kay Senate President? Sobrang G na G sa ngayon, bar. Like, my goodness. Kakainis. So yeah, that's it. Like, comment, share, subscribe. Filipino NC, out.